As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga, kaibigan. Let's always be reminded that because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Ito ang aking pinanghahawakan sa tuwing ako ay magigising sa umaga. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect, kung saan ay ating pinasisimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang kabutihan, kagandahang loob at pagbabasa ng Kanyang banal na salita, ganun din sa pananalangin. Kaya nga mula sa ang Bible Pinoy Version, ating ipagpapatuloy ang ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos sa Genesis chapter 27 verses 1 to 46 po tayo. Medyo mahaba-haba, ngunit nais kong sundan po natin sapagkat may malaki tayong pakinabang sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo mula sa talatang 1. Matanda na si Isaac at hindi na siya makakita. Pinatawag niya si Esau, yung panganay sa magkapatid, at sabi niya, "Anak ko." "Ano po yun?" sagot ni Esau. Sabi ni Isaac, "Matanda na ako, malapit na akong mamatay. Kunin mo yung pana mo, yung mga gamit mo, pang-hunting. Pumunta ka sa gubat at manghuli ka ng hayop para sa akin. Ipagluto mo ako ng masarap na pagkain, yung favorite ko. Dalhin mo yun dito para makain ko, tapos ibe-bless kita bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca habang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya nung umalis na si Esau para maghunting ng hayop, sinabi niya kay Jacob, "Narinig kong kausap ng tatay mo si Esau. Sabi niya, maghunting ka ng hayop, tapos iluto mo ng masarap. Pagkakain ko noon, ibe-bless kita sa harap ni Lord bago ako mamatay. So anak, ganito ang gawin mo. Puntahan mo yung mga alaga natin, kumuha ka ng 2 batang kambing, yung matataba, tapos iluluto ko yung favorite na pagkain ng tatay mo. Dalhin mo yun sa kanya para makain niya at mabless kanya bago siya mamatay." Pero sabi ni Jacob kay Rebecca, "Nay, mabalbon si Esau, makinis naman ako. Paano kung hawakan ako ni tatay tapos malaman niyang niluloko ko siya? Baka isumpa niya ako imbes na i-bless." Sumagot ang nanay niya, "Hayaan mo, aakuin ko yung sumpa na ibibigay niya sa iyo. Basta gawin mo ang sinasabi ko, anak." "Sige na, dalhan mo ako ng mga kambing."
Kumuha nga si Jacob ng mga kambing at dinala yon kay Rebekah. Tapos niluto nito yung paboritong pagkain ni Isaac. After nun, kinuha niya yung pinakamagandang damit ni Esau na tinatago niya sa bahay at pinasuot yon kay Jacob. Binalutan niya ng balat ng kambing yung mga braso ni Jacob, pati yung makinis na part ng legs niya. Tapos inabot niya kay Jacob yung pinrepare niyang masarap na pagkain at tinapay. Pumunta nga si Jacob sa tatay niya at sabi niya, "Tay." Sumagot si Isaac, "Anak ko, sino ka?" Sabi ni Jacob, "Ako po ito, si Esau, yung panganay mo. Nagawa ko na yung inutos nyo. Bangon na po at tikman nyo itong dala kong karne para mabless nyo na ako." Pero sabi ni Isaac, "Bakit ang bilis mo naman yatang nakahuli, anak?" Sumagot si Jacob, "Tinulungan po ako ni Lord na Diyos nyo." Sabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka nga para mahawakan kita." "Si Esau ka ba talaga?" Lumapit nga si Jacob sa tatay niya at hinawakan siya nito. Sabi ni Isaac, Busis ni Jacob, pero yung braso parang kay Esau. Hindi niya nakilala na si Jacob yon, kasi mabalbon yung mga braso gaya ng kay Esau. Ibebless na sana niya si Jacob, pero nagtanong ulit siya, "Ikaw ba talaga yan, Esau, anak?" "Upo, tay," sagot niya. Sabi ni Isaac, "Akin na yung karneng dala mo, para makain ko na at mabigyan kita ng blessing." Inabot ngayon ni Jacob at kumain si Isaac. Binigyan din niya ito ng wine na maiinom. At sinabi ng tatay niyang si Isaac, "Halika, anak, yakapin mo nga ako." Paglapit niya para yumakap, naamoy ni Isaac ang damit niya, kaya blines niya ito at sinabi, "Ang mabangong amoy ng anak ko, kasing bango ng bukid na blines ni Lord. Ibigay sana ng Diyos ang hamog galing sa langit, at gawin niyang mataba ang lupa para sa iyo. Bigyan ka sana niya ng maraming ani at alak. Ang mga tao sa ibang bayan magiging alipin mo, at ang mga bansa luluhod sa harap mo. Magiging leader ka ng mga kamag-anak mo, at luluhod sa iyo ang mga anak ng tatay mo. Sumpain ang susumpa sa iyo, at i-bless naman ang magbe-bless sa iyo." Blines nga ni Isaac si Jacob. Pagkaalis ni Jacob, saka naman dumating si Esau galing sa paghahunting. Nagluto din siya ng masarap na pagkain at dinala yon sa tatay niya. Sabi niya, "Tay, upo na kayo. Kainin niyo itong niluto kong karne para sa iyo, para mabless niyo na ako." "Sino ka?" tanong ni Isaac sa kanya. "Ang panganay niyo po, si Esau," sagot niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, "Sino yung nagdala sa akin ng pagkain na hinanting daw niya? Kakatapos ko lang kumain bago ka dumating, blines ko na siya at hindi ko na yon mababawi." Pagkarinig dito ni Esau, umiyak siya ng sobrang lakas. Nasaktan talaga siya. Sabi niya, "Bless mo din ako, tay. Please, ako rin." Sumagot si Isaac, "Pumunta dito yung kapatid mo at niloko niya ako. Nakuha na niya yung blessing na para sa iyo." Sabi ni Esau, "Tama lang talaga na Jacob ang pangalan niya. Inisahan na naman niya ako. Dati kinuha niya yung karapatan ko bilang panganay. Tapos ngayon, kinuha pa niya yung blessing na para sa akin." Tapos sabi pa ni Esau, "Wala na po bang natitirang blessing para sa akin?" Sumagot si Isaac, "Anak, ginawa ko na siyang amo mo. Ginawa ko na ring alipin niya ang lahat ng kamag-anak niya. Binigyan ko na siya ng pagkain at alak. Wala na akong maibibigay sa iyo, anak." Sa talatang 41, galit na galit si Esau kay Jacob kasi napunta sa kanya yung blessing ng tatay niya. Sabi ni Esau sa sarili, "Malapit nang mamatay ang tatay ko. After naming magluksa, papatayin ko si Jacob." Pero nabalitaan ni Rebekah ang balak ng panganay niyang si Esau. Kaya pinatawag niya ang bunso niyang si Jacob at sinabihan, "Makinig ka, balak kang patayin ang kuya mo kasi gusto niyang makaganti sa iyo. Ganito gawin mo, anak, umalis ka na at pumunta ka sa Haran, sa kuya kong si Laban. Doon ka muna magstay hanggat di humuhupa ang galit ng kuya mo. Pag di na siya galit at nalimutan niya na yung ginawa mo sa kanya, ipapasundo kita doon. Hindi ako papayag na parehong mawala sa akin ang mga anak ko sa loob lang ng isang araw." Sinabi ni Rebekah kay Isaac, "Ayoko na. Pagod na akong makisama sa mga Hittites na asawa ni Esau. Pag Hittite din ang naging asawa ni Jacob, mas gusto ko na lang mamatay." Isang pamilyang nahahati. Ang tahanan ni Isaac at Rebekah ay nasira dahil sa favoritism. Ang pagtatangi ni Isaac kay Esau at ni Rebekah kay Jacob ay nagkaroon ng mga negatibong resulta na tumagal ng mga henerasyon. Sa Genesis, kabanatang 27 na ating binasa,
Si Isaac ay nanghina at gustong ayusin ang kanyang mga dapat gawin bago siya mamatay. Parang hindi tama na si Esau lamang ang tinawag ni Isaac. Karaniwan, tatawagin ng isang ama ang lahat ng mga anak na lalaki para sa isang pagkakataon na katulad nito. Siguro ay gusto ni Isaac na tiyaking pagpalain lamang talaga si Esau at walang mana kay Jacob. Narinig ni Rebecca ang plano ng kanyang asawa at sinalungat niya iyon. Nakumbinsin niya si Jacob na magpanggap na siya si Esau at nakawin ang kanyang pagpapala ng pagiging panganay. Nagbihis si Jacob ng damit ng kanyang kapatid at nagdala ng pagkain at nilagyan ng balahibo ng kambing ang kanyang mga braso at leeg upang dayain ang kanyang ama. Papaniwalaing siya nga si Esau. Nang tuwirang tanungin ng kanyang ama, "Ikaw ba talaga ang anak kong si Esau?" Sumagot si Jacob, "Ako nga." Makailang beses na tinanong ni Isaac ang kanyang anak at makailang beses ding nagsinungaling ito. Isaac would go on to bless Jacob, marking him as the one upon whom the Abrahamic blessing would be bestowed. Sa pagpapalang yon na ibinibigay ni Isaac kay Jacob, ay mawawalan ng posisyon si Esau sa pamilya, responsibilidad at seguridad. Gayunpaman, hindi rin nagtagumpay ang mga bagay gaya ng plano ni Rebecca. Si Jacob ay napilitang tumakas para sa kanyang buhay. Hindi na muling makikita ni Rebecca ang kanyang paboritong anak. Ginawa nila ang lahat ng ito upang makamit ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Jacob. Kaibigan, ang mga pansariling plano ni Isaac at Rebecca ay parehong nag-backfire sa kanila. Si Santiago ay niliwanag na ang favoritism is not simply disrespectful of people. It is sin against God. Sa Santiago, Kabanatang 2, Talatang 9, "Subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag." Kaibigan, favoritism is inconsistent to God's character. Sa mga gawa, Kabanatang 10, Talatang 34 hanggang 36, "Tunay ngang nauunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos, kundi sa bawat bansa ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Nalalaman ninyo ang salita na Kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo. Siya'y Panginoon ng lahat." Ang ating Diyos, kaibigan, ay Diyos na hindi nagtatangi ng kahit na sinong lahi o uri ng tao. Kaibigan, nasubukan mo na bang magsinungaling o manipulate para tulungan na makamit ang plano ng Diyos? Ano ang hindi naintindihan ni Jacob at Rebecca? Anong mga aral ang ibinibigay ng kwentong ito para sa atin ngayon? Para sa inyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa ating mga kaibigang nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-iwan dyan sa comment section. At sa ating patuloy na pakikinig, narito po ang isang napakagandang awiting inihahandog namin sa inyo na inawit ni Naomi Baloro, ang awiting "Were It Not for Grace." Pakinggan po natin ang mensahe ng awit. Measured out my days, life carried me along. In my soul I yearn to follow God,
battles I would face, forever running but losing the race, were it not for grace. So here is all my praise, expressed with all my heart, offered to the friend who took my place and ran a course I could not start. And when he saw it full, just how much his love would cost, he still went the final mile between me and heaven, so I would not be lost, were it not for grace. I can't tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever running but losing the race, were it not for grace. Forever running but losing the race, were it not for Maraming salamat, Naomi, sa mensahe ng awiting iyong inawit at purihin ang Panginoon sa kanyang mabiyayang pagtingin sa bawat isa sa atin. Sa pagkakataong ito ay dadako tayo sa ating pananalangin at nais kong makasama ka sa ating paglapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, isang napakalungkot na babala ang ibinibigay sa amin ng aming binasa ngayon. Dalangin namin na ang kwento ng nahating sambahayan ni na Isaac at Rebecca na nag-ugat sa pagtatangi ay mag-udyok sa amin na itaguyod ang pantay na pagtingin, lalong-lalo na sa aming mga anak. Ibigin namin sila ng pantay na pag-ibig, hindi tinitingnan ang pagiging panganay o bunso. Tulungan mo po kaming maranasan ang pagkakaisa at katapatan sa aming mga pamilya, simbahan, lugar ng pinagtatrabahuhan o komunidad. Ngayong oras na ito, dakilang Diyos, narito po ang inyong mga anak na matiyagang gumising ng maaga, nakinig ng inyong salita. Sila po ay may mga kanya-kanyang kahilingan, mga pasanin na nais na dalhin sa inyo po. Ang ilan po ay mayroong mga pangangailangan ng pagkakaisa sa kanila pong tahanan. Lalong-lalo na po sa pananampalataya. Nais po niya na magkaisa sila sa paglilingkod sa inyo. Kaya't hinihiling po niya, Panginoon, na kayo ay gumawa sa puso at isipan ng kanya pong mga mahal sa buhay upang sila rin po ay tanggapin ang aming Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas at magkasama-sama sila sa paglilingkod sa inyo bilang isa sa pananampalataya. Panginoon, ang amin pong mga kaibigan na may mga anak na nagsisipag-aral, nais po nilang ilapit din sila sa inyo, Panginoon, na kanilang matustusan ang pangangailangan ng kanila pong mga anak na ito upang magtagumpay po sa kanila pong mga
pangarap sa pamamagitan ng pagtatapos ng kanila pong mga pag-aaral. Kayo po ang mag-provide sa pangangailangan ng aming mga kaibigang ito sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik dito sa ating palatuntunan at himpilan. At ako po ay nagagalak na muli kayong anyayahan sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon sa pamamagitan nito pong ating Bible Study Guide na Explore. Ito po ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Maaari din po ninyong ilagay dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng contact numbers kung nais nyo pong magkaroon itong ating ipinamimigay na Bible Study Guide. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ito ang iyong kaibigan, Narcaranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong makinig sapagkat aming inihahandog ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.